Amen. Hallelujah. Amen. Isang malakas na palakpak sa Diyos sa buhay. Amen. At sino po ang na-bless sa ating pag-aawitan, sa ating pagpupuri sa Panginoon? Can we sing Hallelujah? Hallelujah! Parang mahina. Yung mas malakas dyan. Amen. When we say Hallelujah, ang Diyos ay kasama natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Amen. Minsan pa mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Basahin natin ang banal na salita ng Panginoon sa ating buhay. Sa Acts chapter 20, verse 24. Yan po, basahin natin. Sabi mong palakpak sa Diyos sa buhay. Amen. Yung mas malakas na palakpak. Yan. Amen. Basahin natin. That of what, sabi-sabay mga kapatid, that of what hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Sa Diyos ang papuri. Panginoon, minsan pa o Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa isang pinagpalang araw, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na minsan pa, Panginoon, O God, na kami, Lord God, nagkaroon ng kalayaan, Panginoon, na kami ay makapagpuri, na kami ay makasamba, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makinig ng iyong salita, Panginoon, na kami, Lord God, ay dumako sa banal mong tahanan, Panginoon, at nagpapasalamat kami, Panginoon, gumamit ka ng iyong mga lingkod, Panginoon, gumamit ka ng mga tao mo, Panginoon, ng iyong mga anak, O God, upang ang baging to, Lord God, ay mangyari at maganap sa buhay ng bawat sa Panginoon. Dalangin namin, O God, ang katagumpayan ng iyong salita, ng iyong kapahayagan, Lord, sa buhay namin ay matanggap namin, Panginoon. At iya mo, Panginoon, maging iyong lingkod, O God, ay tago mo sa iyong likuran, Panginoon, O God. Kaya mo, Panginoon, O God, ay ang iyong salita lamang, Panginoon, manaig sa aming mga buhay. At minsan pa, Panginoon, ang aming buhay, Lord God, anong matitira, Panginoon, na bahay ng kasalanan sa aming mga buhay. Lord God, kami nagkasala, Lord, sa isip, salita at sa gawa, Panginoon. Kami po ay nagpapalinis sa iyong harapan, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, O God, na nalaman namin, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, Panginoon, wala kaming magagawa. Ngunit dahil narito ka sa aming mga buhay, Panginoon, I believe, God, we believe, Lord. Lord, magagawa namin lahat sa iyong pangalan, O God. And right now, O God, Lord, dalangin namin din, Panginoon, na ang kapahayagan ng salita, Lord God, ang siyang manig sa buhay ng bawat sa Panginoon. Kaya mo, Panginoon, matanggap namin ang nais mo, Lord, sa buhay namin. At we pray, O God, anuman, Lord God, ang hadlang ng kaaway, O God, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus, O God. Sa pangalan ni Jesus, get out in Jesus' name, Satan, O God. Anuman ang gawa ng kaaway, kaantukan, kawalan ng interes, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, O God, ikaw lamang, Panginoon, na magtanim sa puso ng bawat isa, Panginoon. At kaya mo, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, at karunungan, Panginoon, upang maunawaan ang salita. Lord God, Holy Spirit, we ask you, O God, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu lamang, Panginoon, ang siyang mangusap, ang siyang magpaliwanag, ang siyang, Panginoon, magbigay ng kaliwanagan sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, O God. Lord, pagharian niyo po, Panginoon, ang iyong pag-ibig, kapayapaan, Panginoon, at kagalakan ng bawat isa sa iyong handaang inanda, Lord, sa aming harapan, Panginoon, O God. Lord, ang bawat kainin namin salita, Panginoon, Lord, magdulot sa amin ng kabusugan, sa aming spiritual na buhay, Panginoon, upang, Lord, magamit namin ang aming buhay para sa iyong karangalan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang malakas na palakpak sa Diyos sa buhay, mga kapatid. Masabi po rito, mga kapatid, ang encouragement mo sa atin ni Pablo, mga kapatid, we believe si Apostol Pablo, mga kapatid, ay tinawag ng Panginoon. Alam natin ang kanyang buhay, kung nalalaman natin siya ay dating pariseyo at sa pagkaalam mo rin, isa rin siyang lawyer o may alam sa batas. But instead, sa nangyari sa kanyang buhay, dati siyang mamamatay. Dati siyang mamamatay ng tao. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang tao ang kanyang pinapay, kundi mga Kristiyano. Amen? Siya ay para siyang mutawa dito. Yung kalagayan ni Pablo. Siya ay parang mutawa. Kung saan yung gathering ng mga Kristiyan, nandun yung mata niya. Hinahabol niya, sinusugod niya, pinapahamak niya, ang gusto niyang gawin ay mapatay silang lahat. At isang katibayan dyan ang pinapatay niya ay si Esteban. At ang walang magawa si Esteban, kundi ipinahayag niya ang ebanghelyo ng Panginoon. Ngunit sa bandang dulo, sabi ni Esteban, yan ay namumusong, yan ay nangahamak sa pangalan ng Diyos.
So, ang ginawa kay Esteban, siya ay binato hanggang mamatay. Stone to death. Kaya noon, mga kapatid, pag nagamit mo yung pangalan ng Diyos sa isang bagay na hindi kalugod-lugod, stone to death ang katapat. Amen? So, ito yung kalagayan ni Pablo kung saan ang kanyang buhay ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit, mga kapatid, ito ang biyaya ng Panginoon. Kahit gano'n kasama, pag tinawag ka ng Panginoon, pipiliin ka niya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Panginoon. Amen? Bagamat gano'n na nakaraan ni Pablo, mga kapatid, dapat para sa kanya ay hindi niya na inaaring mahalaga ang kanyang buhay, kundi magganap niya lamang ang katungkulan. Sabihin mo sa katabi mo, meron tayong katungkulan. Amen? Last time na pag-aralan natin sa turo ni Pastor Ed, that the whole duty of man is to fear God and serve God. Amen? At tayo mga kapatid, meron tayong katungkulan. Amen? At ang katungkulang to ay ang ministeryo. Sabihin mo sa katabi mo, may ministry tayo sa Lord. Sinong gusto ng ministry? Amen? Kaya nga ang encouragement ni Pablo, mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay universal. Sabi mo sa atin mo, universal. Alam niyo ba universal, mga kapatid? Ano ba ibang term na universal? Universe. Pangkalahatan. Amen? Pag sinabing universal, pangkalahatan, pag naglingkod ka sa Panginoon, kaisang kadali ng Panginoon, maglilingkod tayo. Amen? Hindi usapin dito kung saan ang galing church, mga kapatid. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, maglilingkod ka. Isa lang ba ang agree? Amen. Sino rito yung mga Christian dati sa Pilipinas? Amen. Sino? Parang gusto makita. Kaya ka dinala ng Panginoon dito para paglingkuran mo siya. Amen? Hindi sapat na nagtrabaho ka lang. Laging may layunin ng Diyos sa anak niya. Amen? Sadyang ginamit lang ng Panginoon yung kurso mo. Kaya nga si Pablo ay abogado siya, plus pariseo pa. Pero instead, binaliwala niya yung mapaglingkuran lang ng Diyos. I believe lahat tayo dito, mga kapatid, may kanya-kanya tayong profesyon, may kanya-kanya tayong skills, at tayo ay hired ng company natin ayon sa capability natin. Kapabilidad or capability. Amen? Ayon sa ating experience. At ang pinipili ng Panginoon, mga kapatid, ay mga skilled. Hindi pipili ang Lord ng tamad. Amen? Sabi mo sa akin, huwag kang tamad, ha? Amen? Marahil kung tatamad-tamad ka sa buhay, baka sa interview pa lang, bagsak ka na. Amen? Pero ganun pa man ang Lord, pinili niya tayong lahat. Amen? Ang nais ng Lord, maglingkod tayo sapagkat may ministeryong nais pagawa ang Lord sa buhay natin. Kagaya ng karanasan ko, mga kapatid, akala ko noon, pagdating ko dito sa Saudi Arabia, ang nasa isip ko ay puro reals. Sabi ko, pati pagta-taxi driver, papasukin ko yan. Amen? Lahat ng pwede ako magsalin sa electrical, tagalinis ng garden. Dati naman ng hardinero. Pwede ako magsalin siguro, tagalinis ng salamin. Talagang isip ko, pagkatapos ka ng opisina, magsa-sideline ako. Talagang inamasin ko, siguro makakaipon ako ng 1 taon, mga magkano kaya siguro, no? Iniisip ko, sabi natin 50,000 real. Uho ko yun, 1 taon. Alam, ganun yung mindset ko, may target goal ako. Pero, sabi ng Lord, mukha ka ng pera, Brother Tom. Amen? Baka yung dinidiscern natin, mga kapatid, ay lalo tayong malayo sa Panginoon. Amen? Pero ang nasa Panginoon, ministeryo. Sabi mo sa kanila, ministry. Sapagkat ang nasa Panginoon, maging mabuting halimbawa tayo na naglilingkod sa Panginoon. Sino dito naglilingkod sa Panginoon? Amen. Sabi mo sa katabi mo, maging mabuting halimbawa tayo. Amen. Ang usapin dito, mga kapatid, ngayon nandito na tayo sa Saudi Arabia, dinala tayo ng Panginoon dito. Ang nais ng Panginoon, anong huwara ng paglilingkod sa Panginoon ang kaya natin gawin para sa kapurihan ng Diyos? Amen? Marahil, ako, nanggaling ko sa iba't ibang church. At honestly, yung kuya ko ay talagang siya yung church pastor ko na nasa Pilipinas ako. Pero nang dinala ako ng Panginoon dito, dahil dito ko kumakain, dito ko pinapalago ng Panginoon, dito ko naglilingkod, kailangan tumayo tayo kung saan tayo dinala ng Panginoon at doon tayo maglilingkod. Amen? Sabi ng 1 Corinthians chapter 7:20, kung hindi ako nagkakamali, 1 Corinthians 7:20, na manatili ka sa panawagan ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, manatili ka sa panawagan ng Diyos. Ayan, ang sabi rito, bayaang ang bawat isa ay manatili doon.
Alam niyo yung manatili, mga kapatid? Kung saan ka nakalagay, manatili ka. Amen? Kung saan ka dinala, diyan ka. Sabi mo sa atin mo, diyan ka lang. Huwag kang aalis. Manatili tayo. Doon, sa tayo mananatili, mga kapatid, sa pagkatawag na itinawag sa atin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka rin pala ng Lord eh. Tinawag din pala tayo, mga kapatid. At ang pagkatawag sa atin ng Lord, back to verse, ay ang ministeryong nasa pagkatiwala ng Panginoon. Amen? At inito, mga kapatid, sabi ng Acts 20:24, ay yung, sabi ron, na magpatotoo ng ebanghelyo sa biyaya ng Diyos. Amen? On the bottom ground, mga kapatid, ng isang Kristiyano ay evangelism. Sabi mo sa atin mo, evangelism. Ano itong evangelism, mga kapatid? Pagbabahagi ng mabuting balita ng Diyos, pagbabahagi ng salita ng Diyos sa isang taong wala pang pagkakilala sa Panginoong Yesus. Amen? Lahat tayo, mga kapatid, ay bunga lamang ng ebanghelyo. Amen? Sapagkat meron nagbahagi sa atin, nagpakita ng huwaran. Sabi mo sa atin mo, huwaran! Alam nyo ba, mga kapatid, I'm not saying ako ay magulang na or may mga anak na. Di ba ang mga bata laging tumitingin yan ng huwaran? Especially, unang-una ang magulang. Amen? At sa tingin ko, 50% siguro na pagkatao ng isang tao ay na-adapt siguro sa magulang. Tama ba ako? Pwede. Kung ano kasi yung magulang, na-adapt niya kung ano yung culture ng pinagkalakihan niya. Amen? Sapagkat may huwaran. Paano kung ang pamilya mo ay nagbubugbugan? Malamang, nakikita ng iyong mata yun, magbubugbugan din kayo paglaki. Meron ganun eh. Meron halimbawa, masyadong lambingan. Kaya nga kung ano yung surroundings natin, mga kapatid, ay malaking factor yan sa buhay ng isang bata. Amen? Kaya nga, mga kapatid, paano naman sa spiritual? Sino dito yung matatagal ng Kristiyano? Sabihin ko na, 2 years pataas. Gusto kong makita, 2 years pataas. Amen? Glory to God. At ang nais ng Lord, mga kapatid, ano na yung natutunan natin for 2 years? Nasa na ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Amen? Saan ka ba dinala ng Panginoon? Nandito ko sa Saudi Arabia. Ano rito ang ginagawa ng Saudi Arabia? Ano ang ginagawa ng mga Kristiyano rito? Amen? At very challenge dito, mga kapatid, sapagkat kung titignan nyo, yung katabi ninyo, mga kapatid, ay hindi napunta rito by own will lang na naglakad lang dyan, nakatin na ng church. Sa Pilipinas, may 7 pesos ka lang, tricycle, nakarating ka na sa church. Dito, mga kapatid, katakot-takot na tawagan. Amen? Thursday night pa lang, pinapalo up na, pinagmimitigan na. And then, Thursday night pa lang, kailangan magkarga ka na ng full charge ng iyong gasolina. At mag-check ka na sa sasakyan mo, baka flat yung gulong. Amen? Para lang ang bawat isa ay makarating dito. Amen? At isang pagpapala sa Panginoon, mga kapatid, na ito yung form of our evangelism kung saan nagpapagamit tayo sa Panginoon. Sabi mo, magpagamit tayo sa Panginoon. Amen. Back to verse 17, Acts 17-36 na, diyan natin pag-uusapan. Yung paano si Pablo ay naging mabuting halimbawa sa Panginoon. Alam niyo na nabasa ko yung isang konsepto na yan, yung isang from verse 17-36. Ito ay isang sulat ni Pablo sa mga taga Mileto. Mula sa Mileto ay napasugo siya sa mga Ephesians na pumunta sa Mileto. No? Ang sulat na to ay sulat ng pamamaalam. Sino nakatanggap ng sulat ng pamamaalam? Farewell to you, my friends. Ano ba yung something na maalala mo pag may nagpapaalam sa'yo? Di ba? Malungkot, ano pa ba? Ano ba yung Brad, mapapaalam na ako sa'yo. Di ba? Meron daw masaya, ba't kaya? Wala na. Halimbawa naman, sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Yung dati, yung March 20, 2013, umalis ako ng Pilipinas, ang nagatid sa akin tatay ko, no? Si tatay Goyo, tatay George. No, talagang, hindi naman kami nag-iyakan, but ramdam ko sa buhay niya, sa tatay ko na, mawawala yung anak ko, ililisan siya. Amen? Sabi ko naman, habang nasa airport ako, nako, mukhang matagal kami hindi makikita ng tatay ko. Totoo nga, after 3 years kami nagkita. Amen? But, yung nagkita kami, nandun yung kagalakan. Amen? So, yung liham dito ni Pablo sa mga taga-Miletos, sa Ephesians, na pumunta sa Mileto ay isang pamamaalam. At ipinatawag niya ang matatanda sa iglesia. Amen? Pag sinabing matatanda sa iglesia, sino yung matatanda?
Hindi, ibig sabihin mga kapatid. Pag matatanda talaga, turuan eh. Ayaw yung sarili. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga nakasama rito ni Pablo, sapagkat siya ay naging mabuting huwaran, siya ay nagbigay ng example sa mga kapatiran. Amen? Ang pagiging matanda o sa English nga ito ay elders sa isang simbahan ay hindi nanganggulang matanda ka na or puro ugat-ugat ka na or puti na buhok mo. Hindi naman mga kapatid. Kundi, ang pagiging elders sa isang simbahan ay pagpapakita ng isang malalim na pagsunod sa Diyos. Sinong gusto maging elder na? O konti lang. Amen? Gusto mo maging elder sa Panginoon? Magpakita ka ng malalim na pagsunod sa Panginoon. At ang pagpapala ng Panginoon ay sasayo. Amen? Palakihan ng puso yan, mga kapatid. Sabi mo sa kapatid mo, palakihan ng puso. Amen? So sabi ni Pablo, kayo mga matatanda sa Ephesians, sa Epeso, ay pumunta kayo rito sa Mileto, sapagkat ako ay may sasabihin, sabi ni Pablo. At ano yung sinabi ni Pablo? Verse 18? Pwede ba yung 3 verse na sunod-sunod? Hindi na. Sige. At nang sila ay magsadating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na mula ng unang araw ako ay tumungtong sa Asia kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon. Ibig sabihin mga kapatid, para maging mabuting huwara ka ng Panginoon, sabi mo sa katabi mo, magbigay ka ng time. Amen. Sabi mo, quality time. Huwag tira-tira. Huwag tira-tira. Hindi yung pag wala ng ibang lakad, sa church na lang ang punta. Wala ng ibang lakad, sa church na lang tayo. Hindi quality time yung mga kapatid. Ang quality time, mga kapatid, kahit wala kang tulog, kahit galing kang duty, pero pinili mo pumunta sa Lord. Amen? Glory to God sa mga puyat dito. Lahat naman nata puyat eh. Nakatulog naman yung iba rin. Amen? At tulad nangyari kagabi, mga kapatid, it's a very, quality time talaga yun. Hindi ko na-expect yung nangyari kagabi. Couples night. Hindi ko akalaing ganun yung programa. First time, sino nandito kagabi? Sayang, wala yung iba, especially ibang ladies. Napakaganda nangyari kagabi. That's couples night. Amen? At sabi rito, si Pablo ay naglaan ng panahon. That's why mga kapatid, ang ating mga pastor, ang ating mga leaders, naglalaan ng panahon sa bawat isa. Amen? Upang maging huwaran ng paglilingkod sa Panginoon. Without time, kapag hindi ka nag-spend ng time sa bawat isa, hindi mo makikilala ng bawat isa. Amen? Hindi mo ma-share kung ano yung meron ka. Hindi mo mailalabas kung anong klaseng meron ka para maibahagi mo sa iyong binabahagian. Amen? Then verse 19, sabi rin ay, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok o sabi sa iba, tukso na dumating sa akin dahil sa pagbakay ng mga Hudyo o yung pag-alisposta ng mga Hudyo. Ang point dito mga kapatid na si Pablo ay nagpakita ng paglilingkod ng buong pagpapakumbaba ng isip. Kaya nga sinabi nga kanina, siya nga ay doktor, siya nga ay lawyer at pariseo, but cause mga kapatid, kinalimutan niyo yun para lang mapaglingkuran ang bawat isa. Amen? Meron akong, naalala ko naman, pinuntahan kami dati na pagpasok ko dun sa accommodation, grabe mga kapatid, amoy patay na daga talaga. Pagbukas ng pinto, kasi yung accommodation ng mga doon, iba-ibang lahi. Ang daming sapatos. Sabi ko, grabe. Hindi ko maintindihan. Pagpasok namin sa kwarto, mga kapatid, grabe, parang tondo Talagang napakagulo ng loob. And then, maya-maya, nag-prepare siya ng kape. Yung kape niya, yung tasa ng panahon pa ng 1970s. Yung puti na parang may kalawang pa siguro. Sabi ko, namiss ko tong gantong lalagyan Ngayon ko lang ulit ito nakita And then, pinagkape niya kami. And then, sabi niya, pasensya na kayo sa lugar namin. Sinagot namin ni Pastor Ariel, hindi mahalaga yung tirahan, ang mahalaga yung puso na nakatira. Amen? Buong pagpakumbaba, mga kapatid. Siguro kung wala ka sa Panginoon, ba't ako pupunta dyan? Amen? Pero dahil ang nais ng Panginoon, puntahan natin yung mga kaluluwa. Amen? Siguro, yung mga, especially mga ladies, no?
parang mahirap sa kanila makapunta sa ganun lugar, ay, mga kapatid, ang point ko rito ay, siguro minsan tama na yung masarap na buhay. Amen? Baka mamaya, sobrang sarap na ng kalagayan mo sa buhay, nakakalimutan mo na maglingkod sa Panginoon. Amen? Masyado mo natin tintindihan yung pleasure ng buhay ng sarili natin. Baka mamaya, puro gusto na lang natin Starbucks, puro steakhouse, Ayun mga kapatid, yung kagabi kasi, yung experience ko, kasi pinaghahandaan ako eh. Parang hindi ako sanay na paghandaan ako ng tao. Yung paghahandaan ako ng tao, tapos lahat kapatiran pa, parang hindi ako sanay okay lang ako si pastor yung magbibigay sa akin pagkain, kasi nag-share naman nila. Parang hindi ako sanay na pinagsisilbihan. Dati, before nang ako'y hardinero pa, yung mga ganong gathering ay umaatin ako. Pero hindi dahil bisita ako, kundi kasi ako yung taga-setup. Ako yung maglilinis ng garden, ako po yung mag-aayos ng mga upuan. At nandun lang ako sa sulok pag nagano sila, yung nagkakainan na, at pinagmamasdan ko sila. Ano kaya pakaranda na nandoon ka, yung special guest ka? Amen? At naalala ko lang kagabi, sabi ko, parang special guest tayo dito, pero hindi ako sanay. Amen? Hindi tayo sanay, sapagkat hindi naman talaga ako na-involve sa mga party-party. O yung mga event na gano'n. Kung may party, nandun lang ako sa sulok. Andun talaga ang nais ko dito mga kapatid ay, sabi nga, na example nga hindi ko nga yung pangalan na, yung ating presidente. So, hindi nyo kilala yung pangalan. Kasi meron daw lumapit sa kanya na waiter, no? Ang ganda na exampleship niya. Sabi niya, kasi yumuyukod eh. Yung waiter yumuyukod, gumaganon. O sabi niya, bakit ka yumuyukod sa akin? Sabi niya gano'n. Huwag mo nang uulitin yan, ha? Sabi ni Duterte. Kasi, sorry. Nabanggit ko tuloy. Hindi, example ko. Sabi niya gano'n, ang point to, bakit ka yumuyukod? Sabi niya, nabanggit ko tuloy. Sabi niya, bakit ka yumuyukod? Ang nakita ko lang daw, mga kapatid, ay sabi niya, kasi ikaw umuwi ka sa inyo, ginagalang ka ng pamilya mo. Pantay-pantay lang tayo. Amen? So, ang gandang example na mataas kang posisyon, hindi ka naghahangad na paglingkuran. Which is sabi po ng Matthew 20:28, for the Son of Man did not come to be served but to serve. Amen? Kaya tayo mga kapatid, maglingkuran tayo sa bawat isa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maglingkuran tayo sa bawat isa. Amen? Parang ayoko rin yung pakaramdam na, Pastor. Hindi mga kapatid, wag. Para sa akin, hindi. Pwede naman ang paggalang o pagrespeto hindi sa ganung paraan, na yunuyukuran. Sapagkat ang pagyukod ay para lang sa Diyos. Amen? Parang hindi ako sanay na. Amen? Magmano na lang kayo. Matanda pa. Although may nagmamano yung iba, no? Pero sa akin, hindi rin ako sanay may nagmamano. Yung iba nagmamano sa akin, nagugulat ako eh. Uy! Ang bata ko pa! Amen? So, sabi rito, buong pagpapumbaba ng isip, mga kapatid. Amen? Huwag na natin tignan kung ano yung tinapos natin. Huwag na natin tignan kung ano yung kalagayan natin sa buhay. Huwag na rin natin tignan kung ano yung sahod natin. Sometimes, ang tao, tumitingin sa sahod. Malaki sahod niya, kaya nakapaglingkod yan. Huwag natin tignan yung mga bagay na yun. Amen? At sabi rito, at ng mga luha. Sino yung naranasang lumuha? Sinong hindi lumuha dito, kukurutin ko. Hindi, ibig sabihin, yung lumuha ka, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Alam niyo ba yung pag-iyak sa Panginoon ay sign of humbleness to God? Amen? Pag-iyak sa Panginoon ay sign of pag-surrender sa Lord. Amen? Ang pag-iyak sa Panginoon ay sign of pagsusuko ng buhay sa Panginoon. Naalala ko na mga kapatid, umatay na ako sa isang church. From high school kasi, nag-backslide ako. Bumalik ako sa mga mundong bagay. And then, lumipas yung ilang taon, third year, fourth year, hanggang graduate ako, backslider ako sa Christian life ko. Ang ginagawa ko ay kamunduhan. Amen? And then, narinig yung kanta ni Gary B. Sabi ron, Panginoon, ako'y nabulag ng mandarayang mundo, gamitin mo ako, gaya ng dati. Diba? Sabi ko, gaya ng dati. Oo nga naman, dati naman nasa church ako Ba't ito na yung ginagawa ko ngayon? And then one time, in-invite ako ng isang manggagawa ron sa Binyan. Umatin ako sa church na yun. Pagdating ko sa church, mga kapatid, wala ang kalatoy-latoy yung tugtugan.
Ibig sabihin, piano lang. Piano lang yung tutugtog. Tapos, yung iba, kasi nga yung church, ay mga kapatid, napakapalad ninyo, aircon to eh. Naka-aircon tayo. No? Hindi kayo maiinitan. Malalamigan yung bunbunan ninyo. Pagdating ko daw mga kapatid, tarapal ang bubong. Tarapal. Tapos yung drum set ay hindi ko maintindihan ng tunog siguro noon. Dahil ay, nang ginamit nila ay tunog lata talaga. Pero that time, umatid ako, piano lang. Ang mga microphone, grounded. Meron nga doon yung, aray! Manamig. Nag-ground talaga siya. Static, ang lakas. And then, nag-awitan mga kapatid. Mga kapatid, umiiyak ako ng luhang-luha talaga sa Panginoon. Talagang yung awitan parang ako lang ata yung umiiyak eh. Ako lang ata yung talagang kasi naranasan ko yung umiyak sa Panginoon. Na bumabaha talaga, lahat na tumutulo na. Amen? Sabi ko, Lord, sorry Lord. Sorry Lord, nakalimot ako sa iyo. Amen? Sino na minsan lumapit sa Panginoon, nagsasorry ka? Amen. Napakahalaga mga kapatid. Amen? Sabi ko, Lord, sorry. Sorry dahil kinalimutan kita. Sorry, Lord, dahil lumakad ako sa dati kong daan. Dating daan. Ngayon, nasa tamang daan na tayo. Amen? Sapagkat ang Panginoon na nag-akay sa atin. Amen? At ano pa tong luha na to, mga kapatid? Yung lumuha ka para sa kaluluwa. Hindi ko na nga sabihin din. Sasabihin ko na nga. Pastor Argel, nasaksiyan ko nang lumuluha yan para sa kaluluwa. Amen? Nasaksiyan ko na siya. Iba pala ang lumuluha ka sa Panginoon para sa kaluluwa. Amen? Sino rito nahahabag ka sa isang kaluluwa na nawawala sa Panginoon? Nais mo siyang maakay sa Panginoon. Amen? Minsan may dalangin kasi isang tao, Lord, alala ko ng si Sister Bell, si Nanay Maria, sa Pilipinas kami. Habang binabahagi ko si Sister Bell, si Nanay Maria talaga, pinipilit bumangon at gustong makinig sa amin. Na parang gustong-gusto niyang makijoin sa amin. Pero dahil sa kahinaan ng katawan niya, mata na lang ang nababasa ko sa kanya. After namin mag-usap ni Ate Bell, sabi ko, kanina pa ako nililid ng Lord, ipanalangin si Nanay Maria. And after that, pinag-pray namin siya. Grabe yung luhang nararanasan ko that time. Ipanalangin isang taong mayroong pagtawag sa Diyos. Amen? At mga kapatid, maraming tao dito sa Saudi Arabia nangangailangan ng Diyos. Naalala ko rin, yung dating inakay namin ni Pastor Ariel, si brother, nakalimutan ko pangalan nun. Nagtatrabaho siya sa Kajun. Kajun, Pastor? Kajun? Ano pangalan niya? Nakalimutan ko pangalan niya. Basta yung Kajun, Kajun. Basta lutuan ng manok. Oh. Tapos, itong kapatid na to, mga kapatid, ay namaga yung paa. Namaga yung paa niya eh. Talagang hindi na makalakad at ilang araw nang hindi nakakapasok. Pagpunta namin ni Pastor Ariel doon, nakahilata ron. So, ginawa namin ni Pastor Ariel, ang hangarin namin, tulungan siya. Dinala namin sa ospital. Pero yung pagdala namin sa ospital, hindi biro pala. Kailangan ko pala siyang ilagay sa likod ko. Mas matangkad pa siya sa akin. Lagay-lagay ko siya sa likod ko. Tapos isinakay namin sa carnival. Glory to God, yung carnival, no? Maraming sasakay dyan ng Lord talaga. Then, dinala namin sa Bata. Nakaparada kami sa tapat ng Pinoy Supermarket. Sabi ko, saan ba yung clinic? Ayun pala, nandun sa may, Manila Plaza. So, no choice. Walang wheelchair. Sabi na, alam na. Stretching na. So, binuhat ko siya, mga kapatid, dito sa likod. Ay, Pastor, sa tayo. Siya namamaga yung paa niya, nakastraight na gano'n eh. Ay, sige, Pastor, kaya pa. Pero yung mga karasa yung mga kapatid, habang nagagawa natin sa Panginoon yun, nararamdaman ko yung luha sa deep inside. Yung mga kapatid, yung mga ganong experience, nararamdaman ko yung luha sa, yung cry of the heart, sabi nga, yung pusong umiiyak sa Panginoon. Ba't ko ginagawa to? At tapos yung mga tao sa paligid ko, mga kapatid, parang yung Hudyo na sinasabi ni Pablo na nililibak siya. Saan mo dadalhin yan? Ay, wala na yan. Ay, yung mga tao, makikisyoso na lang, negative pa sasabihin. Ay, wala na, pauwi na yan.
sabi ng mga Pilipino, to, imbis na tinutulungan ako. Dinidiscourage pa yung, yung taong, And then, hanggang sa pagbabalik, mga kapatid, naka-wheelchair na siya sa wakas. Amen? So, mga kapatid, ang binabagi ko sa inyo, mga kapatid, ay isang pusong nais maglingkod sa Panginoon. Amen? Sometimes, noon, naglalakad lang ako noon. Noon, lang ako noon, tawag doon? Coaster. From Coaster, umalamam to Bata to Oleya para lang makarating sa church. Parang noon, dahil minsan kasi pag masarap na yung buhay, ano ba yung tawag dito? Pag dumating na yung blessing, sometimes, ayun yung nagiging way para maglaylo ka sa init sa Panginoon. Sometimes, ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, sa pasimula may init eh. Pero pag dumating na yung blessing, wala na, nagpapaganong-ganon na. Naman sa katabi mo, gising! Amen? Nasa Lord, mga kapatid, maranasan talaga natin muli. Ano mga kapatid, ako po yung personally nare-refresh sa mga ganong alaalan paglilingkod sa Panginoon. Amen? At sabi ko, Lord, ibalik mo muli, Panginoon, yung heart, yung desire na talagang tulad ng simula, na talagang napakainit at pag-iinitin talaga tayo ng Panginoon. Amen? So, ang sinasabi ko ito, mga kapatid, handa ba tayong manalangin sa mga kaluluwa na may pagluha? Amen? Handa ba tayo, mga kapatid, na mag-encourage kahit sabihin mong lahat na ilalabas mo na? Amen? Maglalabas ka ng reals. Maglalabas ka ng panahon. Actually, sa transport, mga kapatid, hindi biro ang ginagawa ng mga transport. Amen? Sipin mo maraming gulong na napuputput dyan, mapuntahan ka lang. Amen? At tulog na kayo, magdadrive pa yun, pauwi. Amen? Kaya glory to God sa ating mga transporter. Amen? Palakpakan natin ng Diyos sa buhay nila. Amen? So, verse 20, kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. Eh nga, verse 21, binanggit doon yung mga bahay-bahay. Talagang nais ng Lord, bawat lugar natin ngayon, tapos na yung Ramadan, magkaroon tayo ng Bible study. Amen? Amen? Sino may Bible study rito? Yung mga ladies. Kailan? Alam niyo, napakahalaga ng Bible study. Amen? Kung walang Bible study, dito kasi, one-way communication lang to. Ako lang. Wala nang magtatanong. Pero sa Bible study, tulad kanina, prayer meeting, may kalayaan kang magtanong sa nais mong malaman. Amen? Kaya napakahalaga ng Bible study. Mga kapatid, mapalad tayo. Sapagkat ang Bible study ay hindi mo kailangang i-request. Ang Bible study dito, mga kapatid, nag-aantay kami sa inyo. At nais talaga namin yung puntahan. Amen? Amen? So, resume na tayo, Bible study, Pastor. Starting Sunday. So, resume na tayo. Alcarge, Obican, tuloy, Sinaya. Old Sinaya, amen? Ladies, kamusta? Pinati, Ate Charm. Si Ate Charm, hiningon po sa ganun eh. Possible ba yung Bible study? Napakalaga ng Bible study, mga kapatid. At sabi rito, verse 21, na sinaksihan ko sa mga Hudyo na gayon din ng mga Grego, ang pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sa Bible study, nakakapag-evangelize tayo. Amen? Sa Bible study, naalala ko ng mga kapatid, nag-Bible study ako doon sa Laguna. First time ko mag-Bible study doon sa lugar na yon, na may ibang tao na bisita. Usually, nandun yung nag-Bible study naman ako doon eh. Pagdating ko doon, merong isang lalaki na nakasando, sleeveless pala, hindi sando, sleeveless, na ang laki ng katawan. Sabi ko, bago to sa paningin ko tong taong to. And then, nag-topic tayo ng Bible study. Maganda naman yung response ng Lord. Maganda naman yung pagtuturo ng Panginoon, yung kanilang pagsagot sa mga tanong. Nandun talaga, active, talagang attentive sila. Pero meron lang talaga akong napansin na isa, yung bago nga. And then, nabanggit ko, nadulas ako, huwag tayong papatay ng tao. Yung mga nagagalit ay pumapatay ng tao. Nabanggit ko gano'n. Pagtapos ng Bible study, mga kapatid, ito yung bagay na lumapit sa akin yun. Pastor. Hindi pa pala ako pastor nun. Brother Tom na pala. Sabi niya, Brother Tom, meron nang sasangguni sa'yo. Ito yung lalaki malaki katawan.
Kaya ako nandito sa lugar na to, nakapatay ako ng tao. Sabi ko, Lord, but ano sasabihin ko? Nakapatay pala siya ng tao. Sabi ko, Lord, ba't ito hinadam mo sa akin? Sasabihin ko, nakapatay ito ng tao. Sabi ko, gano'n. First time ko sa buong buhay ko, na nakausap ko ng tao, umamin sa akin, na nakapatay siya ng tao. Sabi ko, ba't di ko nila kaya sumuko? Pero hindi ko naman sinabing gano'n. Pero nag-isip ako, sabi ko, Lord, paano to? Ngayon ko lang nakakita itong tao to kasi kapatid siya ng lugar na pinagbabablasudan ko. So, lumapit din yung kapatid sa akin, si sister. Oo nga po, brother Tom, kaya nandito yan, nagtatago kasi nakapatay ng tao yan. Sabi ko, talagang kinakabahan ako. Ano sasabihin ko dito? Alam mo kapatid, ganito. Total may witness ka naman kasi kwento niya naman eh. Total may witness ka, pag-aralan mo paano mo pagtatanggal yung sarili. At kailangan kang sumuko para ipaglaban mo yung sarili mo. Kasi kung magtatago ka, habang buhay kang habulin ng batas. Amen? Pero sabi, total may witness ka naman eh. Dapat siya daw yung papatayin. Kasi dahil malaking tao siya, na-defense yung sarili niya, napatay niya yung papatay sa kanya. So may witness naman daw talaga siya. Sabi ko, yun ang mababagi ko, yun ang alam ko eh. Pero mga kapatid, dahil sa karanasan, yung mga ganong karanasan, paano mga kapatid, pag kayo ay, halimbawa, may naisa kayo ko, drug pusher din. Sino pinagkwento sa akin? Si Kuya Ambo. Alam ko si Kuya Ambo. May sinundo ako sa kanila sa Amaria. Sabi sa akin ni Kuya Ambo, ay, Pastor Tom, nakalimutan kong banggitin sa'yo. Yung sinakay mong Pilipino, sumabi sa atin, drug pusher yan. Pambihira. Lakas ng loob niya na. So, mayroon mga gumagawa ng kumunduhan dito, even drugs. Amen? So, mga kapatid, mga ganong karanasan para lang sa paglilingkod sa Panginoon. Paano kaya handa ng Panginoon? Amen? But still, mga kapatid, ang nasa Panginoon, ibahagi natin ang salita ng Diyos sa buhay nila. Hindi na sila habang buhay magiging drug pusher. Amen? Verse 22. Malayo pa? Ilang verse pa tayo? 14 verse. Meron akong po ipupunto pa. At ngayon, narito ako ay natatali sa Espiritu ay papa sa Jerusalem na hindi nila nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon. Si Pablo naglilingkod with leading of the Holy Spirit. Amen? Sometimes, very basic example mga kapatid, yung pagsusundo pa lang. Yung maliligaw ka, you will pray, Lord Spirit, guide mo ko, nasan yung susunduin namin. Lalo kaya tilay ka kanina, dahil second time ko pumunta sa kanila, nagkaligo-ligo kami ni Pastora kanina. Pero glory to God, nandun yung wisdom ng Lord. Amen? Si Pablo, saan siya dali ng Panginoon, nagtatanong siya sa Holy Spirit. Mga kapatid, kapag ang nais mo maglingkod sa Panginoon, if you will pray to God, nais mo na siya paglingkuran, sasagutin ka ng Panginoon. Amen? Lord, wala akong pang-transport eh. Glory to God, dito sinusundo ka na eh. Paano ko naranasan mo sa Pilipinas? Ako mga kapatid, sabihin na natin 4 kilometers ang nilalakad ko para lang makarating sa church. Mas challenge yung iba, lalo sa probinsyano. Amen? Mga 3 bundok pa raw eh. Meron ako na-meet na gano'n mga kapatid. 3 bundok daw, nilalakad nila para lang makarating sa church. Mga kapatid, 3 bundok yun. Pero tayo dito sinusundo. Amen? Kaya, sabi mo sa atin mo, gampanan natin yung part natin. Amen? Kaya pag sinundo tayo mga kapatid, dapat alive tayo. Hindi yung pag tinawagan, tulog pa. Amen? Amen ba? Sapagkat yung mga magsusundo ay puyat na rin yan. Pero glory to God, dito, yun din yung privilege na inahanda ng lahat ng Panginoon. Amen? At we will pray, Lord, ano yung gagawin natin sa paglakad natin, especially sa paghayo, mga kapatid. Sa paghayo naman, pag-aakay ng kaluluwa. Every time na saan ako dali ng Panginoon, nananalangin din ako sa Panginoon, Lord, sinong kaluluwa ang inihanda mo sa aking buhay? Amen? Isa na dyan, sa experience ko, si Kuya Rex Del Mundo at si Kuya Manny Balatangan. Amen? Balangatan. Balangatan pala. Kuya Manny. Amen? Alam niyo ba yung experience ko sa dalawang kapatid natin nito, mga kapatid? Alam niyo yung experience ko dyan, kung paano ko na-meet yan? Na-traffic ako ng almost 3 hours. Sa sobrang traffic, talagang ginabi na ako. At ginutom na talaga ako sa biyahe. At alam niyo kung nasaan pa ako? Nasa loob ng coaster. Amoy putok lahat ng katabi ko. Sabi ko, ano ba ito sinakyan ko? Dapat pala nag-taxi na lang ako. Talagang, ang init-init pa, pero walang problema sa akin ang init.
Hindi ko naman nilareklamo yun. Yung amoy talaga eh. And then, pagbaba ko, gutom na gutom ako. Saan kaya pupunta? Ayun, kasi dapat magpapadala ako. Pagdating ko sa may Manila Plaza, sunog na pala ngayon yun. Pagdating ko doon ay sarado na, dahil sala na. At nakita ko si Kuya Rex. Actually, di ko pa siya nakilala. Napadaan lang ako ganun eh. Parang may nag-spark eh. Nakita ko siya nakupo. Nag-spark. Sabi ko, parang namumukhaan ko siya. Sabi ko gano'n. Parang namumukhaan ko, pero hindi ko kilala. Then, binalikan ko. Sabi ko, subukan ko ako, kilala ko. Bumalikan ko gano'n, gumanyan ako. Yung mukha ko sa kanya. Ay, Tetma! Sabi ko gano'n. Baka kamukha lang. Sabi ko, last trial na. Lord, sino bang kaluluwa yan? Pagka umikot ulit ako, nandun siya sa kabilang kato. Nagprops ako. Dinukot yung cellphone ko. Wala naman ako kakusap. Props lang yung mga kapatid. Tapos si Kuya Rex, may kausap din. And then, maya-maya si Kuya Rex, pag ganun-ganun. Napansin niya ako, kinawayan ako. Sabi ko na nga, kilala ako. Lapit ako. Brad, ano pangalan mo? Ayun pala, katrabaho ko siya dati sa company. Amen. Siya pala yung gumigising sa akin sa shuttle bus na lagi yung lumalapas sa kabuyaw. Amen? Hindi mo yung ganun kaparaanan ng Panginoon. Who knows? After 9 months kami hindi nakita niya sa Pilipinas. Sa bata lang kami nakita sapagkat may plano ang Lord. Amen? Basta handa ka lang magpagamit sa Panginoon. Ang kaluluwa, mga kapatid, nandyan lang yan. Pag lumabas ka, makikita mo yan. Kasi sabi mo sa katabi mo, lumabas ka rin. Hanggat lagi ka na sa kama mo, hanggat lagi ka natutulog, ayaw mong lumabas, nagkukulong ka sa 4 na sulok ng kwarto mo, hindi mo makikita ang pinapahanda ng Panginoon sa iyo. Amen? At hindi mo mararanasan tinatawag na paglilingkod. Mga kapatid, isang karanasan din, hanggat pinaglilingkuran ka, wala ka pa sa stage na ikaw ang naglilingkod. Intindihan niyo, mga kapatid? Ang dami nagsasabi, gusto maglingkod sa Lord. Pero at the end, sila pala pinaglilingkuran. At nais ng Lord dito sa church na to, lahat tayo maglingkod. Amen? Verse 23. Yung dalawa rin, sarap nag-smile Maliban na pinapatunayan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapagapitan ay nagsisipag-antay sa akin. Sapagkat kay Pablo, alam niya na siya'y mamamatay. Alam niyo kung bakit? Alam niya na siya ibibitayin at the end. Alam niya ang kamatayan ay umahabol sa kanya. Mahirap maglingkod sa panahon nila Pablo. Why? Hinahabol ka ng tabak. Mag-Bible study ka ng ganito, mag-gathering ka, may nakaabang Diyos sa labas, tatabakin kayo. Amen? Sa panahon nila Pablo, bumabahan ng dugo ang mga Kristiyano. It's a reality, kung babasahin yung history, at AD 70, lahat ng mga Jewish at saka Christian, pinagpapatay lahat ng Romano. Ganong kasama ang mga Romano. Kaya nga ang mga Israelita nawala sa bansa nila. Nag-scatter sila. Kaya noon, buhay ang katumbas pag naglingkod ka sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mapalad tayo ngayon. At sabihin mo pa, samantalahin natin ang paglilingkod. Amen? Verse 24. Datapwat hindi ko minamahal. Ito yung ating verse. Minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang katungkulan. Kaya meron tayong katungkulan na dapat gampanan sa Panginoon. Amen? Yung next verse. Ano yung another na huwaran ng Panginoon sa buhay natin? At narito, ngayon, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian na hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Ito rin pamamaalam niya. Alam niyo yung huling habilin, mga kapatid? Huling habilin. Sino dito yung may manager? Manager. Nagpaalam sa inyo, magre-resign na siya. Di ba? Mayroon siya sinasabi. Di ba? Lalo na siguro yung magulang na mamaalam na. No? Kaya delikado yung namamaalam eh. Meron kasi namaalam dito eh. Sa Dawan Living. Yung magulang na namaalam na, mga kapatid, anong pakiramdam? Kung ikaw kaya, magulang mo, mamaalam na. Sino dito yung nakaranas nun? Yung magulang niya ay namaalam sa tabi mo. Na nakaranas, no? Anong pakaramdam, di ba? Ako, di ko alam. May suggestion ko. Siguro, kung ako nandun, magulang ko, ay pakikinggan ko yung huling nabilin niya. Amen? May tinatawag na bago magpantay ang paa,
sa ano? Sa lupa. Amen? Ano yun? Tay, nay, ano yung habilin niyo sa amin? Bago kayo mamaalam. Amen? Anak! Makakalimutan mga kapatid mo. Amen? Lalo na sa akin, mga kapatid, meron akong 2 special child na kapatid. Buti na lang ako, isang guhit na lang daw. Sabi nila, special child na rin daw. Anong isang guhit ka dyan? Walang guhit-guhit! Lahat tayo special child kay Lord. Amen? Amen? Kaya nga ang pamamaalam, mga kapatid, pero mga kapatid, ang isang magandang bagay sa pamamaalam, ano yung iiwan mo? Amen? Sabi mo sa tayo mo, ano yung iiwan mo? Amen? Alam niyo mga kapatid, isang magandang pamamaalam, kung magpapaalam ka, ay meron kang bagay na magandang iniwan. Amen? Mahirap yung magpapaalam ka, nag-iwan kang luhaan, yung sinasabi ni Pastor kanina, mga luhaan. Amen? Nagpaalam ka pero maraming nga nasaktan. Nagpaalam ka, umalis ka dahil meron ka ginawang kamalian. Why not? Pag nagpaalam ka, nag-iiwan ka ng magandang contribution, magandang alaala, legacy. Ayun nga, legacy. Legacy ba tawag doon? Nagpakita ka ng magandang huwaran sa iyong pagpapaalam. Tulad ni Pablo, nagpaalam siya ng mayroong magandang pagpapakita ng magandang huwaran. Amen? Marahil, aalis ka sa Saudi Arabia, na ang contract mo, magpapaalam ko sa church, yung pag naalala ka namin, I thank my God upon remembrance of you. Amen? Yung sasabihin sa'yo ng tao, nung nasa Saudi kami, yung tao ngayon, grabe ang paglilingkod niyan sa Lord. Amen? Kaysa naman yun, nako, wag na. Wala. Nako, mga kapatid, hindi tayo ganun. Amen? Wala dito niyan. Amen? Ang gusto ng Lord, pag naaalala tayo dito, saan man tayo dali ng Panginoon, dinadala natin ang panawagan ng Diyos. Amen? Kaya pag nagbakasyon tayo, mga kapatid, pag babalik ka dito, dapat victorious tayo. Amen? May testimony tayong dadalhin sa Panginoon. Amen? Dala-dala natin lagi yung panawagan. Hindi yung pagdating mo ng pagbalik mo rito, galing ang Pilipinas, nagtatago ka. Napapansin ko yun. Marami yung nasaan kaya si kapatid, nagbakasyon lang. Siguro nahihiya kasi maitim. Huwag ka mag-alala, nakahanda lahat ng lotion ko dyan. Ewan ko bakit, pero kapatid, alam mo, may pagbakasyon mo, talagang ginawa mo yung panawagan ng Lord. Pagbalik mo rin dito, yung tag doon, yung kaasaman, yung talagang uho na uho ka. Ite-testify ko ang ginawa ng Lord sa Pilipinas. Sapagkat doon ako ginamit ng Panginoon. Amen? Kaya tayo dapat universal tayo eh. Amen? Wala yung pangalan ng church kung saan tayo nanggaling. Kung saan ka dinala ng Panginoon, manatili ka doon. Amen? Ang pangawa kong salita dyan, 1 Corinthians 7:20. Kung saan ka dinaligay ng Lord, doon ka. Amen? So next verse, bilis 7, nasa tayo? Ayun na, 26. Kaya at pinatutuhanan ko sa inyo sa araw nito, ako'y malinis sa dugo sa lahat ng mga tao. Medyo malalim malinis sa dugo. Dahil alam naman natin si Pablo, mamamatay ng tao. Maraming dugo ang dumanak sa buhay niya. 27. Sapagkat hindi ko kinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. 28. Ingatan ninyo ang iyong sarili. Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo ang iyong sarili. Paano natin iingatan nating sarili, mga kapatid? Paano klase yung pag-iingat? Unahin yung pagtulog mo, unahin yung OT mo, hindi, mga kapatid. Ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Iingatan ka ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, iingatan ka ng Diyos. Kahit anong klase yung pag-iingat mo sa iyong sarili, pag di ka iningatan ng Diyos, hindi tayo iningatan ng Diyos, mga kapatid, baliwala. Amen? Kaya ang pag-iingat, hinihingi natin sa Panginoon. Amen? Minsan sabi ko, mali yung salitang, ingat ka. Hindi, mga kapatid. Ingatan ka ng Panginoon. Amen? Kasi kung ingat ka, from your own. Pero if you will pray, ingatan ka ng Panginoon. Kasamahan ka ng Panginoon. Amen? Ingatan tayo ng Panginoon at ang buong kawan
na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sabi mo sa tabi mo, binili ka ng Lord. With a high price. Ano ba itong high price na to, mga kapatid? Mataas na presyo. Parang pag tumaas yung presyo ng gasolina, ang taas ng presyo. Diba? Pag mataas na yung bili na ulam, kanin, ang taas naman ng bigas ngayon. Pero ang Lord, binili niya tayo with a high price. Alam niyo mga kapatid, kung pinibili niya sa atin? Buhay. Buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya ayon ng Lord na mabaliwala ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng buhay natin. At ang nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid, ay sabi rito, ay iniingatan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen? Verse 29, ito na yung pangalawa. Aking talastas na pag-alis ko ay magsipasok sa inyo ang mga ganid na lobo. Anong ganid? Ganid. Sakim. So masama, sa ibang version kasi iba eh. Mga ganid na lobo na hindi mga papatawad sa kawan. Parang napakalalim ng version na. Sabi ko sa akin ha. Verse 29. Sabi rito, alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ng kawan. Verse 30, mula rin sa inyo ililitaw ang taong magsasalita ng kasinungalingan upang masunod ang mga alagad at kayo'y mailigaw sila. Mga kapatid, wala dito niyan. Amen? Kaya nga tayo nag-iingatan sa bawat isa sa Panginoon. Amen? Nang sa ganon, wala dito magari ang kanyang sarili. Pag naghari kasi kanya sarili niya yung tinataas niya. Siya yung asong gubat. Amen? Siya yung doon tayo pinag-iingat ng Lord sa mga nagtataas ng sarili. Amen? Sa bagay nagtataas ng sarili, mga kapatid, ay hindi galing sa Diyos. Amen? Amen? At kung dumarating minsan sa buhay natin, tayo nakakalimot. Sino nakakalimot? Nakakalimot. Pag nakakalimot tayo, mga kapatid, magpaalalahanan tayo. Amen? Kahit ako, pastor, mga kapatid, minsan nakakalimot na talaga ako. Sabihan nyo rin ako. Ha? Wala kami first date eh. Hindi kasi mga kapatid, mapapalad kayo dito, yung lalo na yung magkakaroon kayo ng, lalo yung Jai Chris, I love you forever, mahal na mahal kita. Kagaya ni Kuya Jaime, ni Ate Chris. Mapalad sila sa estado ng relasyon nila. Why? Nandito tayo para suportahan sila. Amen? Yung relasyon namin ni Pastora, talagang tiis-tiis. Amen? Why? Hindi kami magkita sa labas. Hindi kami, magkita lang kami every Friday na lang. Pero dito nagagawa na ng paraan para masuportahan. Sa amin, kami ni Pastora, hindi namin naranasan i-doktor kami ni Pastor Ariel para mag-meet lang. Hindi, kasi pag tapos ng gawa, kailangan ka agad ihatid doon. Dahil nag-aantay na yung doktor to, nasa itong mga nurse na to. Pagdating mo doon, wala rin pala. Mag-aantay din pala kayo. So, ang hirap. Kaya Ate Apple, mapala na itong mga to eh. Kaya Ate Apple, tsaka kay Kuya Raymond eh. Yung kalagayan namin ni Pastora, halos maiyak kayo ako sa sobrang miss ko sa kanya. Hugot! Tawag niya hugot. Hindi, totoo po yan mga kapatid. Bagamat, naglilingkod tayo sa I desire na pag nasa gawa ng Lord ang focus ko. Secondary si Pastora, syempre. Pero mas masarap na maglingkod kasama ko siya. Amen? Kaya i-desire natin yung ating mga kasama sa buhay, naglilingkod din. Amen? Amen? Wala nang masasaya sa isang mag-asawa na paras kayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? So, glory to God. Umugot lang kayo eh. Amen? So, verse 31. Kaya nga kayo yung mga magpuyat. Mga kapatid, nakatulog ako ng maayos. Pero puyat pa rin. Na alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa araw at gabi at araw na paalala sa bawat na may pagluha. Kaya sa atin mga kapatid, hindi tayo nagsasawa magpaalalahanan sa bawat isa. Amen? Minsan mga kapatid, baka lalo sa akin, nakukulitan na kayo kung minsan. Kasi mga kapatid,
Ayun na lang yung magagawa talaga namin. Ang magpaala-ala. Paulit-ulit ko yung paalalahanan. Amen? Habang pinapalalahanan namin kayo, pati sarili namin, nare-remind din namin. Amen? Sadya talaga ang mga pastor makukulit. Ewan ko lang kay Pastor Ariel kung makulit talaga si Pastor Ariel. Pero makulit siya sa pag-ibig sa atin. Amen? Amen? Sino rito yung nakaka-chat kayo ni Pastor katating gabi? Wala? Wala? Meron, pati nga sa Pilipinas, damay sila eh. Amen? Verse 32. At ngayon, ipinagtatagubidin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na mga kapagtibay. Alam niyo yung point ko dito mga kapatid ay, ano yung verse 32 sa version ko nga, dito. Verse 32, at ngayon itinatagubidin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Amen? Alam niyo mga kapatid, yung endorsement, alam niyo yung tinatawag na nire-recommenda kayo ng pastor? Alam niyo kung bakit mga kapatid? Kasi pinagpapala na kayo, ibig sabihin nun. Sino rito nararanasan i-recommenda ka ng pastor? Ngayon mga kapatid, alam niyo yung listahang to mga kapatid? This is privilege. Kaya ka nandito dahil nirekomenda ka ng pastor. To stand here para gamitin ka niya. Sabi mo sa atin mo, do your best. Amen? Paghandaan mo. Paghandaan natin, amen? Kailan kayo alam niyo mga kapatid, magkaiba yung magkaiba yung naghahangad, pero magkaiba naman yung nagdi-desire na magpagamit sa Panginoon. Yung iba naghahangad. Kaya lang mga kapatid, ang pinakaayon na portion ko talaga sa buong buhay ko, ay yung kinatatayo ko ngayon. Yung nagpiprint sa unahan. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat. Dahil sa totoo lang naman, hindi mo na ako marunong talaga magsalita. Bakit pa ako tatayo dyan? Pero because of submission to God and to our pastor, gagampanan natin. Amen? Sino bang worthy? Sino bang karapat-dapat dito? Wala mga kapatid. Para sabihin ko sa inyo, mas masama ang naging buhay ko kaysa sa inyo. At hindi ko na kailangang isiwalat yun. Kung titignan ko yung dating ng buhay, hindi ako karapat-dapat sa aking natatayuan ngayon. Amen? Mas masama ang karanasan ko kaysa sa inyo. Dahil Kristiyano na ako, gumawa pa ako ng ganung kasamaan. Amen? Pero ito yung biyaya ng Panginoon. Amen? Sapagkat lagi tayong binibigyan ng second chance ng Lord. Second chance. One more chance. Amen? Pupoy. One more chance ng Lord na gamitin ka niya. Amen? Kaya sabi mo sa atin, magpagamit tayo. Amen? Kahit hindi natin kaya ng Lord sa buhay natin. Amen? Kaya nga sabi rito, yung pag in-endorse ka ng pastor, grab it. Amen? Pag pinag-lead ka, sa prayer meeting nga, di ba? Hindi na puro elders, hindi na kung sino-sino yung elders yung puro nag-lead ng prayer meeting. Kaya nga sinasabi mo, Brad, ikaw, mag-lead ka na ng prayer. Matagal ka na rito. Lead the prayer. Amen? Lalo na yung matagal na rito, 2 years above na rito. Mag-lead ka na, kumuha ka na ng bago. Ay, yung dalawang pray, manalangin kayo. Yung bago, atakin mo. Tara, manalangin tayo. Hindi na kailangan, Brad, 3 kayo, 2 kayo. Hindi na. Initiate na kayo. Amen? And another thing, mga kapatid, pag ini-endorse ka ng pastor, ibig sabihin na pagkakatiwalaan ka na. Ibig sabihin, sumusunod ka sa pamantayan ng Diyos. Amen? Kaya yung maging frontliner ka ng church, mga kapatid, ibig sabihin, isa kang magandang huwaran. Sabi mo sa tabi mo, magandang huwaran. Amen? Paano naman pag alam mo si kapatid, tumatayo na pala yan, ba't ganyan yan? Alam ko yung buhay niyan. Pinakismisan pa. Mga kapatid, wala dito niyan. Amen? Wala dito niyan. Amen? Sapagkat lahat tayo binibigyan ng chance ng Lord na magpagamit sa Kanya upang mabago ang buhay natin. Amen? Kaya pag nilagay ka ng Lord sa posisyon na maglingkod sa Kanya, do your best na baguhin, na mabago ng Lord ang buhay mo sa pamamagitan ng pagsunod mo sa Kanya. Amen? Para ma-receive mo talaga kung ano yung privilege na maglingkod sa Lord. Amen? Kaya napakalaga yung in-endorse ka ng pastor eh. Maging yung lilipat ng church. Ba't ko nasingit yun? Anything, mga kapatid, share ko na rin kung paano ko lumipat ng church, no? Nasa JLB niyan pa ako. Gusto ko na umalis ng church.
Kasi ang dami nag-aalisan na eh. Marami na umaalis eh. But yeah, na may mga ganyang problema. Kahit naman pala sa church, mga kapatid, walang perfect church. Ang Lord lang kasi ang perfect eh. Ang Lord lang ang perfect. Ang church, ang tao, hindi tayo perfect. Kaya tayo dapat nakatingin sa Lord. Amen? Kaya hindi naging dahilan yung may nakikita kong panga sa church para umalis ako. Amen? Kahit yung leader ko noon ay napakatapang talaga. Ang aking music head, napakatapang. Talagang wala kang tao, wala ka pa sa real eh. Ay, si Kuya Mark, nandito si Kuya Mark? Wala, nasigawin dati si Kuya Mark eh. Father Mark! Wala kang tao. Talagang pag pinagalitan niya kami, pagagalitan niya talaga kami. And then, maraming problema sa church. Maraming umaalis mga leaders, mga ba't kaya umaalis yung mga ganito? Ano kayong problema dito sa church? Hindi ko alam, dahil bata pa ako nun. And then, tinanong ako ng pastor ko, Brother Tom, nakikita mo na nangyari, maraming umaalis. Nasaan ka? Ano stand mo? Sabi ko, Pastor, malaki yung pinapagawa ng Lord sa akin eh. May ministry ako eh. Ba't ako aalis? May pinapagawa Lord sa akin eh. Nagpapiano ako dito eh. Kung walang gagawa niyan, sino gagawa? Amen? Kailangan bago ko umalis, dapat may kapalit na ako. Kuya Jonard. Hanggang July 27 na lang daw siya. Amen? May something. Extend ba? Glory to God. Extend ng 5 years. September na. Ngayon mga kapatid, yung karanasan kong yun ay sabi ko, Lord, may pinapagawa. Sabi ko sa pastor namin, Pastor, may pinapagawa pa ang Lord sa akin. Hindi ganun na iiwan ko ang pinapagawa ng Lord. Ang magandang reason ba't ako umalis sa church namin, dahil nagpastor yung kuya ko, si Pastor Mike. Ang reason ko, as a family, lahat kami maglilingkod as a family. May panawagan na ang aking kapatid. I have to go now. Nirelease na ako with blessing. Amen? Amen? Hindi yung umalis ka ng church dahil nagtampo ka lang. Nako, mga kapatid. Nako talaga. Meron ka lang hindi nagustuhan na kapatiran. Hindi maganda pananamit. Ay, di nakatin dyan. Meron lang, hindi ako sinarban ng pagkain. Meron yung kapatiran, kakamayan ni pastor, biglang may sumala. Nagtampo na, hindi lang nakakamayan. No, mga kapatid, meron ganyan. Meron ako na-encounter na ganyan. Hindi lang nakakamayan kasi syempre ganun, may biglang kumaliwa. Siya naman, pag sila, grabe mga kapatid, ang hirap abutin yung mga itong tao. Pero glory to God, naabot pa rin natin. Mga kapatid, ano lang naman, napasala lang naman abuti. Meron ganun mga kapatid, talaga maraming tao sa loob ng church yung matampuhin pa. Pero dito wala niyan, amen? Sabi mo sa katay mo, walang matampuhin. Ang matampuhin, anong ginagawa sa matampuhin? Hindi ko na sabihin. Amen? Ang matampuhin, walang pagkain. Amen? Kaya napakalaking itinatagubi din ng Lord. Amen? Kahit yung pagpunta, actually sa Pilipinas, sa amin, kung lilipat ka ng church, bibigyan ka ng letter. Alam niyo yung letter na yon? Endorsement letter. Na itong kapatid na to, si Sister Charm, ay matapat na naglingkod sa Panginoon, 100% ang grade. Matapat. Lahat ng pamantayan dito sinusunod niya. Dahil sa gatong reason, siya ay lilipat yan kasi lumipat siya ng work. Amen? Lumipat ng workplace. From Bataan to Taiwan. Ang layo, di ba? Siyempre, may endorsement. Amen? Napakalaga yung mga kapatid. Amen? Pero dito, walang lilipat. Amen? Pag-usapan ko lang kasi yung endorsement. Amen? Another thing, at makapagbigay sa inyo ng mana. Ayun nga yung sinasabi ko, mga kapatid, mana. Sabi mo, mana. Alam niyo, mga kapatid, ang importante sa paglilingkod, ano yung ipapamana mo? Amen? Pag nagpamana ka kasi, ibig sabihin, mabuting huwarang ka ng Panginoon. Amen? I remember, mga kapatid, nung ako pa yung tinuturuan ng magpiano, dahil alam niyo naman yung kalagayan ko, mga kapatid, na yung aking kabiyak ng aking tenga ay, alam niyo na yon. Hindi ko na babanggitin. Alam niyo yung mga kapatid, sa kabila ng ganung kalagayan ko, tinuruan nila ako. Pero ang bagay na naipamana nila sa akin, bakit ganun sila katyaga magturo sa akin? Amen? Brother Tom, ganito yung chords. Pinagtyagaan nila akong turuan. Ha? Ano? Tugtog ako ng tugtog. Wala na pala ako sa chords. Iba na pala akin nila. Ako tugtog pa rin ng tugtog. Nasa key of G na sila. Ako key of D pa rin. Nakakapat ng taas.
Tom, wala ka na sa tono. Wala na ba? Pero glory to God, pinagtiyagaan nila ako. Alang-alang sa Panginoon. Amen? And then, alam nyo, ayun yung bagay na pinamana nila sa akin. That's why nagturo din ako for free. Amen? Kaya pag libre mong tinanggap, libre mo ring bigay. Kaya mga kapatid, pag ikaw naglilingkod sa Panginoon, uso na libre. Hindi yung libreng ikaw tatanggap, libre ka magbibigay. Amen? Sabi nga rito, sige, yung next verse, babanggitin ko yung pagbibigay kasi binanggit dito yan Hindi ko iniimbot ang pilak, ninuman o ang ginto o pananamit. Malinaw yan mga kapatid sa verse 33 dito. Hindi ko hinahangad, hindi ako sa version iniimbot Hindi ko hinahangad ang pilak, ginto o pananamit, ninuman. Alam ninyong, verse 32 at 34, alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Naintindihan niyo mga kapatid? Naintindihan niyo mga kapatid? Pag naglilingkod sa Panginoon, mind your own work para sa Lord. Amen? Hindi ka magiging pabigat, kundi kagaanan ka sa Panginoon. Amen? Glory to God sa buhay namin, Pastor. Pastor Ariel, maging ako mga kapatid. Magtatrabaho kami. Amen? Paano kaya kung wala kaming trabaho? Mga kapatid. Paano kaya kung wala kaming trabaho? Same respect pa rin ba ang ibibigay ninyo? Same pagsunod pa rin ba? Hindi ko dinadaw ng ibang pastor. Paano yung mga pastor na walang trabaho, umaasa lang sa church? Ang kanilang kinabubuhay. Paano mga kapatid? Baka mamaya manumba tayo. Si pastor, kaya alam naman niya. Kasi sana nagbibigay kami. Kung di kami nagbigay, di makakabili ng ganyan yan Di makakapag-aral lang. Which is, marami na ako nakilalang ganyan pastor sa Pilipinas. Amen? Sa pasimula, ganun talaga. Pero paglipas ng panahon, pinagpala sila ng Diyos. Amen? At yung nagpala sa kanila, higit ang pagpapalang kanilang natanggap. Amen? Kaya sabi rito, nalalaman ninyo, yun nga, 35 na. At tayo mga kapatid, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon because of money. Amen? Hindi tayo gumagawa because may interest tayo sa pera. Kaya nga nabanggit doon, hindi ko hinahangad ang pera ninyo, ang ano ninyo, o kung ano man yan. Pero nasa ng Lord, ibigay natin ang nararapat sa Panginoon. Amen? So, pag-usapan natin yung tithes. Diba? Sabi nga dyan, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa sa tumatanggap. Diba sabi ko kanina, kung saan ka tinawag ng Panginoon, dun ka. Amen? Kung saan ka kumakain, dun ka magbigay. Amen? Alam niyo ba yung tithes? Kung bakit minsan ang pagpapala ay hindi wagas-wagas, mga kapatid, ito yung kwento. Sa Israel, meron 2 ilog. Pero ang pinanggagalingan ay isang, dagat po ba yun, Jordan? Ilog Jordan din. Ilog Jordan at meron 2 dagat. Ang pinanggagalingan ng 2 dagat ay tubig galing sa ilog Jordan. Ang isa ay Galilee. Sea of Galilee. Sea of Galilee nga. Sa Sea of Galilee, mga kapatid, ay dumadalo yung tubig at punong-puno ng maraming buhay na isda, corals, talagang ibig sabihin, very fruitful yung dagat na yun. But, yung dagat na patay, ay patay. From its name. Dagat, Dead Sea. Bakit? Puro asin. Mataas yung density. No? Walang nabubuhay sa sobrang taas ng acid. Pero ang tanong, bakit patay? Sapagkat ang tubig doon, mga kapatid, ay nai-stack lang. Walang pinagdadaluyan. Kung bakit minsan ang sahod natin hanggang dyan lang, kasi hindi mo binibigay para sa Panginoon. Amen? Pag sinubukan mo ibigay sa Lord yan, bubuhay ng Lord ang wallet mo. Hindi ko kayo binobola, mga kapatid. Dati ang sahod ko, I tell you mga kapatid, ang liit lang. Sumasahod lang ako ng 6,000 pesos a month na nasa Pilipinas ako. Amen? Pero handa kong lahat ibigay para sa Panginoon ang paglilingkod. Kahit maglakad na lang ako, kahit ang pagkain ko na lang biskwit, magampanan ko lang kung ano yung para sa Panginoon. Nag-sacrifice tayo mga kapatid ng malaking bagay sa Panginoon. Amen? Pero tinawag binilik ng Lord sa akin, times 10.
more than pa. Sino mag-aakala, hardinero lang ako, mga kapatid? This is the challenge, mga kapatid. Marami rito, mas magaling mag-English sa akin. Dahil pag narinig nyo mag-English, sabi ko nga, lately. Dapat later eh. Nagkakamali ako sa English dahil I'm not fluent in English. For you to know, ha? pag kinakausap na ako ng Shaltut, yes, sir. Okay, sir. Pumipilo pa yun eh. Okay, sir. Ang hirap mag-English, sabi ko. Ba't hindi nila kaya Tagalog? Buti nila puro Pilipino kami sa opisina. Si Shaltut lang yung nag-i-English sa amin. At least yung amo ko, matyaga naman ako ini-English. Sir? So, mga kapatid, nasabi ko nga na pag sumunod ko sa Panginoon, pagpapalain ka niya. Amen? Kaya nga, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sabi mo sa akin, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? At verse 36, ito na lang yung last 3 verse ko ata to. At nang magsalita na siya ng ganoon ay naniglod siya at nanalangin, nakasama silang lahat. 37. Wala na? Meron yan. Meron yan. Ito nga. Silang lahat ay umiyak, naniyakap, patinagkan si Pablo. Siguro si Kuya Jonal pag umalas to. Alam niyo mga kapatid, si Kuya Bon, yung nag-exit siya, talagang naiyak ako. Talagang si Kuya Bon, sino nakakilala kay Kuya Bon? Yung kasama natin taga-obikan ng transport. Yung inauthorize ni Pastor Ariel. Nang nagpaalam siya mga kapatid, nanalangin ako sa kanya. Talagang yung prayer ko sa kanya, Lord, pagpalain mo ang taong to. Umiiyak ako talaga. Hindi ko alam kung bakit. Kasi mga kapatid, nag-iwan siya dito sa church. Sa bawat isa ng huwarang paglilingkod sa Lord. Every time naalala ko siya, grabe yung ginawa niya rito. Talagang naglingkod siya sa Panginoon. Naging bahagi siya ng buhay natin. Amen? Alam niyo, ito yung hangarin natin bilang magandang huwaran. Amen? Nag-iiwan tayo ng pagsunod sa Diyos sa buhay ng tao. Amen? Hindi yung pag umalis siya, buti na lang. Pero yung pag umalis, pinanghihinayangan ka. Amen? Kaya pag alam niyo yung kantang, nanghihinayang. Nanghihinayang ang puso ko. Nanghihinayang sapagkat mamimiss ka namin. Amen? Mamimiss namin yung kainitan ng paglilingkod mo. Na pag wala ka, ay parang kulang. Amen? Kasi bakit? Unique tayo eh. Amen? Sabi mo sa katabi mo, unique ka. Amen? Unique ang Lord sa buhay mo, mga kapatid. Unique ang Lord sa buhay natin. Lahat tayo iba-iba ang karakter. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo may mga pangit na karanasan. Lahat tayo may negative side. Pero masigit ang part ng Lord sa buhay natin. Amen? Mas malaki ang parte ng Lord sa buhay natin. Kaya pag nawala ka, sabi mo sa tayo mo, huwag kang mawawala. Pag nawawala ka, mamimiss ka namin. Amen? At isang bagay na inaabangan ko, mga kapatid, the more tayong tumatagal dito, yung inoobserbahan ko lagi, matagal na dito yan Pero nakikita ko yung heart niya, yung contribution niya sa paglilingkod, nai-inspire ako talaga. Amen? Kay Kuya Kenny, glory to God, nakita ko yung pagsasayo niya kagabi. Grabe, na-inspire ako. Glory to God. Naalala ko tuloy yung aming interpretative dancer sa church namin noon. Yung mga modern dance, sila Kuya Mark. Talagang pag nag-interpretative dance sila noon, grabe, nabibless ako. Amen? So sa anniversary, samahan natin si Kuya Kenny sa special dance. Amen? Magpagamit tayo sa Lord. Amen? Glory to God sa buhay ni Kenny. Palapayan natin, Lord. Amen? So I believe, mga kapatid, napag-usapan natin ang mabuting huwaran ng paglilingkod. Ang magtuturuan ng pagiging mabuting huwaran ng paglilingkod sa Lord ay tayo. Amen? Bawat isa. Sabi mo sa atin mo, magturuan tayo sa bawat isa. Amen. Upang maging huwaran tayo sa paglilingkod. Amen? So, glory to God po. Ayun po yung nais ko ibahagi sa bawat isa. I hope na bless po tayong lahat. Amen? Glory to God po.